Joselito TV Official. So yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at ito na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap, mga katekram natin, no? So for today's reaction video, gawa lang po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa naging statement ng isa sa mga ninong and sponsor po ni Dave, na kung saan ay yun nga po, no, yung issue nung nakaraan na di umano ay nagpunta sila Lola D sa barangay kasama ang DSWD at mga pulis na di umano ay pinabulaanan din po ng Techram community nila, Techram, na kung saan di umano ay wala naman daw pong pumunta. At dito po mapapanood natin at malalaman natin na talagang yung pong pagpunta sa barangay ay fake news, no? At siya na rin po, no, si Ninong R na rin po ang nagsabi na wala pong katotohanan yung pong pagpunta sa barangay na yon. At in the same time ay i-comment ko lang po din, no, ito pong si Ninong R dito po sa kanyang statement din, na kung saan ay although sabihin man nating sila yung mga sponsors na tumutulong ngayon, no, kay Dave, open pa rin po itong si Ninong R na magkaayos at magkaroon ng reconciliation ito pong si Dave dito po kila Techram, no, mga ka-Techram natin. So panoorin po muna natin yung part na kung saan ay pinabubulaanan ni Ninong R na yung pagpunta nga daw po sa barangay nila Lola D ay walang katotohanan. So narito po yun, pakinggan po natin. Doon sa pagpunta doon na wala namang katotohanan, kasi nga binerify ko sa kanya kanina na talagang hindi talaga nagpunta yung sinasabi. Ayoko nang totally decision doon sa nagpunta. Alam niyo naman siguro guys kung ano sinasabi ko, no? Kaya sabi ko, wag magsasalita sa live nang wala kang ebidensya, ano? Kasi una-una napapahamak doon yung bata, ano? Siya yung nadidiin dun sa issue, dun sa maling delivery ninyo sa pagla-live nyo. No, kung pumunta, may kasamang ganito, may bla 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 na gano'n, hindi dumating. Tapos i-verify sa amin, kahit sinino binerify nila, kahit sinino sinabihan nila na 100% pumunta. So isa si Ninong na napaniwala, si Ninong Stephen, ako, at yung iba pa. Ano? Kaya sabi ko kanina, sinausap ko, sabi ko, ano ba ang totoo? Kasi unang-una, bakit ganyan? Unang-una yung issue na yon, ay si Dave na iipit yan. Kasi pwedeng gamitin yan. Kasi nagsisinungaling kayo eh. Fake news yung sinasabi, yung cyber libel yun. Sabi ko gano'n. Tapos umamin sila. Sabi nila, hindi po ganyan, hindi po totoo. Kaya sabi ko, patay, bakit kayo nagsalita ng ganyan? O although may nagsabi doon, para i-broadcast, bakit naniwala? Ano kaya sabi ko, lahat ng sinasabi nyo, kayo ang magpahamak. At unang-una, ang si Lord Miguel ang maiipit yan. Kaya sabi ko, nakikius, kaya nga nandito tayo nag-live, no, bago tayo mag-update ng birthday, isayin din natin yan, kasi yun yung tip na gusto kanina. Yung nagsasalita na mga supporter ni Dave nang walang katotohanan. Kasi yung pagkasalita niyo walang katotohanan, ay yung bata po ang naiipit. Ano, doon po tayo lumagay sa tama, okay? Kung meron na kayo nasagap, dapat 100% po kayo na totoo yung nasagap yung balita. Para at least, di ba, may hawak na ebidensya. Hindi yung magla-live kayo, tapos ang viewers mo nasa 1,000 to 200, tapos napaniwala mo yung mga supporter ng Batang Kargador. Di ba? E di ngayon, yung paniniwala nila na ngayon, sinabi kay ganito, sinabi sa ganito, di lumawak. O di ba? So ngayon, nakikipaglaban sila sa comment. Tapos sinungaling lalabas yun. Eh si Lord Bier ang lalabas sa sinungaling, di ba? Kaya nga sabi ko guys, ay nakikigusto po sa inyo, huwag kayong magsasabi sa mga live nyo o sa mga post nyo na ganito, ganyan, ganito. Kasi hindi nyo po nalalaman, hindi nyo alam yung nangyayari. Okay. So yun, no, napakalinaw naman po talaga ng naging statement, no, ni Ninong R regarding po dito sa usapan sa barangay na kung saan ay wala po talagang katotohanan. So dumako naman po tayo dito sa part
na kung saan ay dito po ako natuwa. Dito guys. Ayan, dito po ako natuwa kay Ninong R dahil nga po alam naman po natin na in despite of the sponsorship na tinatanggap ngayon ni Dave ay nandyan pa rin yung napaka open-minded pa rin po niya sa reconciliation between Dave and sa Tekram family, no? Pero yung expectation natin is wag na po nating lakihan. Ang importante po dito ay magkaayos yung bata at ito pong si Ramil, no? So, total nalalapit naman na ang birthday ni Dave. Magandang regalo po sana ito. Pero wag na po tayong yung expectation natin ay wag na po nating taasan. Ang importante lang po dito ay magkaayos yung dalawa. At willing naman po, no, ang itong sila Ninong R na tumulong, no, para sa pag-aayos na ito, which is magandang senyales po yan, no, bilang part ng isang sponsor at nagmamalasakit dun po sa bata. So ito po, pakinggan po natin. Hindi niya alam to. No willing. Kung mapanood niya to sa Dave, no, mahal kita. Gusto ko, kung ako tatanungin, sabi ko nga sa'yo, gusto ko naman butang puso mo. Kaya nga, kung hindi ko to ginagawa dahil hindi kita mamahal kita ng sobra naman yan. Gusto ko lang na mapanatag ang puso, no? Gusto ko rin mapatawad siya. Kasi ako nagpapatawad ako eh. Ang kailangan kasi dito guys, usap talaga. Usap. Kung mapanood ko, Dave, manood ka, ayan, sorry na, mahal ka namin. Basta sabi ko sa'yo kanina, pag-isipan mo mabuti yung decision mo kanina, no? Sinabi mo sa akin. Sabi ko sa'yo, kung decision mo, supportahan kita. Pero sabi ko, doble pag-isipan mo yung decision mo na sinabi mo sa akin kanina. Ayun, basta kami ni Stephen, nasa likod mo, mag-ibang mga tita, nasa likod mo, pero ayan, doble pag-isip. Para at least, kasi kung magpapatawad siya, the best, okay eh. Kung magpapatawad ni isa, the best, okay, di ba? Para happy together. Diba? Siguro kung mas magandang sorpresa yan, kung birthday, naging okay, diba? Mas maganda. Kung birthday, June 12, tapos nag-ayos. Thank you, Lord. Kung mangyayari guys. Isa-isa ako sa matutuwa. So, yun lang guys ang mga masasabi ko. Kami willing tumulong. Willing kami tumulong ka both side, no? Kung gusto ma-settle dyan, ako willing ako tumulong para amuyin si Dave. Ako to, I promise. No? I swear to God. Kung tatawin ako, gusto kong bumalik si Dave doon. Gusto ko. Kasi wala namang problema ginaayos eh, no? Ayaw lang namin dumating sa ganyang situation. Kasi nga, kaya namin ginagawa ito kasi yung bata ay na-epektual na po yung mental health and depression. Kaya nga namin siya dinadaan na po sa tama. Kaya nga sabi ko, kung makikipagtulungan kayo, yung mga viewers man dyan, o malapit kay Lord Dibial, diba? Makipagtulungan na huwag umabot sa ganun. Kasi kami guys, nandito lang kami to support sa likod niya. Pero hindi kami nag-influence sa kanya guys. Ang lahat ng mangyayari ay sa kanya. Laban niya yun eh. Laban niya, susuportahan namin. Laban niya, laban din namin. Okay. So, yun naman pala. Although, sabi nga po, ni Ninong R, although sila yung nakasupport as of now, ay yung willingness para magkaroon ng reconciliation between Dave at kay Tekram ay nandun pa rin. At sabi nga po nila, pag dumating ang birthday at magkaayos, thanks God, di ba? Ika nga, thank you Lord, dahil naisa katuparan yon. So although maganda yung hangarin ni Ninong R regarding po dito, kaya sana ang ina-expect na lang natin dito is yung reconciliation, yung pag-uwi sa bahay, tanggalin na po natin sa equation na muling babalik si Dave sa Tekram House. Yung reconciliation ang pinaka-importante dito. Dahil nga po, syempre, yung pinagsamahan ng dalawa sa almost sa 5 taon na pag-i-stay ni Dave doon po sa bahay nila Tekram, ay masasabi po natin kung yan. Tinitreasure din ni Tatay Ramil yan, di ba? At talagang andyan na yan, parte na ng kanyan, parte na ng buhay niya. Yung minsan nakilala niya ang isang Dave at kinupkup niya at nabigyan at nabago ang buhay. Pero wag naman sanang masisira dahil nga po dito sa issue ngayon ng pag-alis ni Dave sa Tekram House. No? Dahil alam naman po natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang desisyon sa buhay. Pero yung desisyon na yon ay wag mabahiran ng
kalungkutan dahil may issue, yung hinanakit sa loob dahil may kinikimkim na sama ng loob, dapat maging open na lang, no? Yung pinaka-importante dito, no? Yung umupo, pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kasi malay natin, no? May mga bagay na rin palang minsan ay hindi na rin napapansin ni Tekram na may kalabisan na rin sa part niya at gustong magsalita ng bata at gustong i-express yung kanyang nararamdaman. Panto it is a learning process between Dave and Tekram. Sabihin na natin, still knowing to know each other pa rin sila kahit matagal na po silang nagsasama, no? Sabi nga nila noon, hindi mo malalaman ang totoong ugali ng isang tao pag hindi mo nakasama. Well, ito na, di ba? Nakasama mo na pagkatagal-tagal na panahon, hindi mo pa rin pala alam yung tunay na niloloob ng kanyang damdamin. Kumbaga, to close the chapter, ika nga, between Tatay Tekram and Dave, is maganda pa rin na mag-uusap sila. No? At siguro may mga bagay-bagay pa rin matututunan si Tatay Tekram kay Dave in regards po sa pakikitungo sa tao at pag-handle, no, ng mga taong tinutulungan niya, no? At ganoon din si Dave, di ba? Matututo pa rin siya kay Tatay Tekram sa mga bagay-bagay na kailangan niyang gamitin sa hamon ng kanyang buhay, sa mga darating na chapter o panibagong chapter ng kanyang buhay. So yun, mga kalingap, mga kabagis, mga katekram natin, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po, no, sa naging statement ni Ninong R regarding unang-una doon sa fake news sa pagpunta sa barangay. Then at the same time, yung willingness po, no, na willingness na tumulong para mapag-ayos muli po itong si Tatay Ranil at ito pong si Dave. Lagyan niyo po sa ating comment section, pag-usapan po natin. So yun, mga kalingap, mga katekram natin muli, maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel po, no, Jubilito TV Official, ayan po. Sana po, pakisubscribe niyo rin po ang ating YouTube channel. So hanggang dito na lang, mga kalingap, mga katekram natin. Once again, this is Jubilito TV Official. As I always say, peace, God first. God bless po. Bye!